ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:30. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaong. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Good morning! Ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod natin at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong nga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Iloilo Morning. Ulo ang laway, hindi makatulog sa bugay. Sa Lunes nga edisyon, ang niyo alagad Ding Pabiona, Sa inuyo ko ng tunay, September 15, 2025. hindi mapungan makakay. Mga impormasyon ang atos na ikadulong sa inyo, particular man sa mga programa sa nanuituhay nga ahensya sa gobyerno. Mga supat, malapot sila na ang dugan ko inday. Nagligat ka sa budong mga kabiyanan ang pagsaulog sa aton sining nga presidente, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang iya sining nga ika-68 o 68 no nga kaadlawan. Sa bahin sa Western Visayas, particular sa Iloilo, may ara sang ginapatuman nga pagdulong sa mga programa sa ahensya sa gobyerno. Ginibat ini sa provincial capital. Handog ng Pangulo mga serbisyo o sa iyang tema. Ang imong nasuwat, malapot sila na ang dugan ko inday. Nagpanguna ini sa mga departments o panguna ini sa Department of Education, Department of Interior and Local Government, Department of Migrant Workers, kagiban pa mga kabiyanan with the cooperation o kay Dragin Hiwat sa bahin sang Iloilo Provincial Capital, ang local government unit sang probinsya, si Governor Arthur Defensor. Sa dugan ko ka panalaytay, kung mo sa aking tunay, ako sa imo nalipay. Ang aton sini pagabatunon ng mga report mga kabiyanan this time ang job fair sa bahin sang Antique, no, ginabulugan man sang mga ahensya sang gobyerno. Ibalo naton hina sa report ni Miriam Grace Ernietayan
Good morning. Miss Bing, good morning sa inyo. Good morning sa aton nga mga tagpalamati sa Iloilo Morning. Sakto ina Miss Bing no ang aton nga Provincial Government of Antique kaupo diri ang aton nga Technical Education and Skills Development Authority kag ang Department of Labor and Employment magadulong sang job fair sa aton nga mga kauturan dira no sa probinsya sang Antique sa palaabuton ini Miss Bing nga September 19. So ang ini nga kahimatan noon ang ini nga job fair ang kabahin sang ika-31 nga anibersaryo sang aton man nga TESDA kag sa tuigan naton nga World Cafe of Opportunities kag TechVoc Day. So mag-uumpisa Miss Bing ang aton nga job fair sa Las 9 sa aga tugtog Las 4 sa hapon sa Robinsons Antique nga nahamtang ini no sa Barangay San Angel San Jose Antique. So sandig diri sa initial information nga aton nga nakuha Miss Bing apat kita no ka mga overseas nga mga companies nga magaupod sa sinima no nga provincial job fair kag niara kita sa nga 18 or kapin na 20 Miss Bing nga mga local companies naman ang magatanyag sang ilang nga ubra. Lawagon nato Miss Bing ang pila lang no sa mga local companies nato. Nakip diri ang F. Guerrilla Construction Incorporated, ang Angelina's Bake Shop, ang aton nga Optimized Customer Solution Incorporated, ang aton nga FNCG Rural Incorporated, nakip man ang Valia Car Transit Incorporated, ang aton nga Life Bank Rural Bank, ang aton nga IBC Builders, kag ni ara man nga Army Recruitment Office o kung magaupod man ang aton nga Army Recruitment Office Visayas. So pila diri Miss Bing sa mga ubra nga igatanyag ang yara sa admin section, sa accounting, ni ara man sa engineering, kag ni ara man sa mga driver sa aton nga mga kauturan. So kung hindi nila gusto yan or kung naluyag nila nga mag-abroad, ni ara man kita as mention no apat ka mga overseas na companies lakip diri no ang ERRX Recruitment Consulting, Building Dreams Overseas, Placewell International Services Corporation kag ang Rock Solid Manpower Network and Consultancy Incorporated nga magatanyag sang obra Miss Bing. Yes, yan bali nga ang nag-order lang ako cafe. World Cafe of Opportunities. Yes, Miss Bing, ang ining job fair nato no, ang kabahin man sa aton nga pagsaulog sang World Cafe Opportunities isya man ini siya no ka mga isan ini siya Miss Bing no ka flagship nationwide event sang aton nga TESDA no nga naga-feature sa comprehensive TVET enrollment kag job fair naton nga tinutulo sinino nga i-promote ang technical and vocational education and at the same time i-connect no ang mga job seekers naton sa mga employers naton locally and internationally. Kag bananta siguro ti ang mga Ilonggo kag mga iban nga nationalities may ara sang ano bala common nga mga luyag. Yes. Ang pagpangati. Bali sakto ina Miss Bing. So bali ang ini naton nga event no ang World Cafe of Opportunities kumbaga do ginatingob ini sila Miss Bing para nga magtanyag no sa mga trabaho hindi lang lokal but even international nga mga events no sa aton nga mga job seekers. That's why nga ti World Cafe of Opportunities kumbaga do isa ini siya katingob nga venue para nga maghatag sang mga obra sa aton nga mga job seekers lokal man kag international. And hiwaton gani din yan kag ano nga time? Yes, mag-uumpisa ini Miss Bing sa Las 9 sa aga tugtog Las 4 sa hapon sa Robinson's Place Antique. So sa aton nga mga kauturan no in a while ipakita naton no ang aton man nga QR code kung sa diin pwede maka-send or maka-scan dira no ang aton nga mga job seekers para nga makapa-pre-register kinahanglan Miss Bing no nga makapa-pre-register para hindi na nila kinahanglan pa bala Miss Bing no although nga ti open man kita sa aton nga walk-in but ini no ang pre-registration nato no para nga ti smooth kumbaga pag-abot sa venue madiretso na lang sila sa diin nila gusto nga applyan nga mga obra Miss Bing. Kag mas mapost accessible sila no kay kun may ara sang QR code no Yes. naton ina sa ara no ang atin sa iya nga pwede nyo na angot no ang inyo sa iya nga phone. Yes. And then makasulod ka mo mas mahapos na
kung ato nakabus sa venue. Yes, correct. Ina, Miss Bing, no, kada may ara kita job fair, actually, encourage gid ang aton nga mga job seeker to pre-register para nga smooth no ang ilang pag-apply. By the way, Miss Bing, idugang man nato no kay inagid-mention nimo ang natuloy sa handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa lahat. So ang aton nga TESDA akla naman niya, Miss Bing, naghatag sang masobra sa 2.8 million pesos no nga services sa aton nga mga kauturan dito sa probinsya sang Aklan. So 1.9 million pesos diri, Miss Bing, ang training allowances na ginhatag sa aton nga mga scholars, samtang ang more than 800,000 pesos ang para naman ini siya sa starter toolkits sang aton no nga mga beneficiary sa Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, kag sa aton nga Driving NC2. So kabahin ini siya, Miss Bing, sang giniwat man nga handog ng Pangulo sa pagsaulog man sa kaadlawan sang aton nga presidente ang paghatag sa masobra sa 2.8 million pesos nga asistansang TESDA Aklan. Yes. And ibalik ko lang yan sa sa job fair. Bali may target ang inang job fair kung pila abi no, pila ka mga siguro applicants and ang ila sa iyang available jobs mga pila ganito ka na mention mo. Yes. Actually, Miss Bing, wala pa no kiti may ara kita nga ongoing pasubo nga register sa aton nga mga employer no. Ang link ina aside sa mga luyag nga mag-apply mga job seekers naton, pwede man makaparehistro ang aton nga mga employer kung gusto nila magdugang sa sinino nga listahan naton kag inaapat nga overseas 18 ka local. So ongoing no ang aton man nga pagkuha sang datos kung pila na ang registered nga mga employers or pila ang target naton no nga mga obra nga ihatag on the day mismo sa September 19, Miss Bing. Yes, that's why may ara QR code no para estimate na nila or mahibaluan ang number of applicants. Yes, correct ina, Miss Bing. Thank you yan. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan mga kabyan report from ini actually Antique and Aklan no nga mga information from TESDA no and syempre pa sa local government unit man sa bahin sang Antique. May mga good news na gidugang mga kabyanan sa bahin man sang Department of Trade and Industry. Sa ila siniyang mga aktibidad later on, ang pagbukas ng artisanians and may mga dugang mga activity man no ang Philippine Statistics Authority siyempre pag nabandayan ini no balantang PSA o Philippine Statistics Authority may mga ginapagawa nga data pag ginabasihan ina sa anuman nga mga ginatun-an ni ginakumparar ang mga data sang ang Philippine Statistics Authority mga kabyanan. Kung nato ng mga report from JP Hervas ang iya sa iyang mga detalye sa bahin sang PSA and later on no sa iya sa pagtambong sa press conference man pagbukas sining artisanians di Iloilo. So Japes, good morning. Good morning, Ms. Bing. Karon na ang pagbukas ng artisanians di Iloilo sa Department of Trade and Industry ng DTI Iloilo Provincial Office. Ang ining aktibidad, Ms. Bing, ang hiwaton sa Robinson's Place, Iloilo City, kaginalauman nga pagadugo ka naman sa Mailonggo kag sa aton sining mga bisita. Ang ining aktibidad, Ms. Bing, magalawig sa isa ka semana humalin subong iya na Setyembre 15 tugtog, Setyembre 21 kag pasakupa naman sa isang gatos ka mga micro, small and medium enterprises ng MSMEs nga magapasudayag sa ilang mga locally made product. Nagip siyang mabida sa aktibidad ang mga ginapabugaan ng mga delicacies, artisanal crafts, hand-woven traditional embroidery kag wearable subong man mga produkto nga bugana diri sa aton sining probinsya, mga homemade kag made in coconut, bamboo, kakao kag subong man human sa aton sining nga mga ibang pagid nga mga raw materials nga bugana diri sa probinsya. Ang ining artisanians di Iloilo, Ms. Bing, ang nagsugod sa 2019 kag nanginti ka ng aktibidad sa aton sining DTI Iloilo. Kag target sa aton sining DTI Iloilo Provincial Office nga makatipon sang 3.5 million pesos nga kita.
Samtang, magluwas sa Artisanians de Iloilo misbing buwas ng adlaw na tananaman nga pagbukas sang alunsina. Ini naman mga feature sa mga nanaytuan nga produkto sang Sustainable Livelihood Program sa aton sining nga Department of Social Welfare and Development kag hindi lang mga SLP diri sa Iloilo kung sa Western Visayas ang magaupod sa sining aktibidad. This is a nationwide event misbing o national event. Rason kung nga even ang mga SLP beneficiaries coming from various region sa aton sining nga pungsod ang magapadulong buwas sa Iloilo Provincial Capital para ipasundayag ang ilang tag sa mga produkto. That's ining Alonsina Japes, no? DSWD in coordination, no? Collaboration sang province of Iloilo, bale. Yes, Ms. Big, that's true. Ining aktibidad yung pangunahan gid sang SLP sang DSWD in partnership with the province and the city of Iloilo. Bali 30 ka mga MSMEs. We are still finalizing, Ms. Bing, no? Ginakuha pa natin kung pila ang number of MSMEs for Alonsina, pero they are na-mention last time sa interview sa Radyo Pilipinas, 500, but I assume hindi to siya number of MSMEs, pero number of guests, no, nga posible nga magpadulong sa unang adlaw sang aktibidad. Pero tinguha natin, Ms. Bing, na makuha ang final nga number sa mga exhibitors coming from various regions. Pero ang confirm, Ms. Bing, tanan nga rehiyon sa Pungsod Pilipinas may aragid sang partisipasyon. Representation. Bali, ang Alonsina acronym ini siya, Japes, ano ni siya meaning niya? Isa pa na sa aton, Ms. Bing, nalipatan i-clarify kung ano ang kahulugan sa Alonsina kasi hindi man siya local term, no? No, kaya naman sa ila logo, di ba? Ang alon, tapos color green, Yes, tapos ang Miss Bing. sina, yellow. Siguro may mga arat na siya meaning, siguro, Japes? Yes, Ms. Bing, no? Isa pa na sa i-clarify man naton sa aton nga mga abyan sa SLP kaya nagpadulong diri sila salin sa Metro Manila just to promote sa siniya nga program. Kag magluwas, Ms. Bing, sa Bazaar buwas sa mga kultura nato nga interesado nga mag-avail sa sining Sustainable Livelihood Program, mahimo gid nga magpalapit, no? Kay may booth, Ms. Bing, ang DSWD for them to know more sa aton siniya nga programa. And ibalik ko anay Japes sa Artisanians. No? Bali, amo niya gali ang 30 ka mga participants to join. For this year, Ms. Bing, isa kagatos ka MSME. Oo. So, bali, 100. dira sila sa may SM? Robinson sa sa Place Robinsons. Okay. So, 100 ka mga MSMEs mag-participate. So, iniya, Western Visayas lang? Province of Iloilo ni Ms. Bing. Ang Western Visayas is the panubli o usually ginahiwat na siya kung hindi Nobyembre, Disyembre sang kada tuig. So, amo na yung mga efforts ng Department of Trade and Industry in promoting, no, and supporting sa mga medium, micro MSMEs, micro, small, and medium enterprises para nga sila, ma-boost ang ila siniya nga income kag mabuligan gid, no. Aside from individual, may mga association ni Japes nga naga-join. Yes, Ms. Bing, no? Sakto ina, no? Mas luwas sa mga individual na mga negosyante, may mga grupo, kooperatiba, asosasyon, may nabuligan ng DDI nga magapasundayag sa ila sining mga produkto. Kag isa, Ms. Bing, sa mga highlight sa karong nga tuig aton sining nga pagsaulog sa Artisanians de Iloilo, amo ang pagpasundayag sa mga produkto halin sa kawayan. Kaya ang bulan sa Setyembre, Ms. Bing, ang ginakabig ba nga bamboo month sa aton sining nga pungsod, kag lakip sa mga mahimo matilawan ang mga imbutido tosino nga human sa tambo sang kawayan. Kag magluwas nila igapasundayag man ang siomay kag may isa pa gyud ka produkto nga Siomay made of bamboo? yes, bamboo, Ms. Bing, no? Ginakatibot man nato nga amo sina nga produkto kag gin-share man sang DTI that they are also finalizing, Ms. Bing, no, sa paglunsar sang isa ka programa in partnership sa isa ka pribado iyang investor siya naman humalin sa dahon sang kawayan. So dako gid ang potensyal, no, sa kawayan kag ini ang mahimo gid ma-check matilawan sa aton sining nga mga kulturan sa pagbisita sa sining tuig nga Artisanians de Iloilo. Dugang ko lang, Jakes, no, kayo sa nagligad man nga simana,
ang foresters no naghiwat man sa ilasaning national conference with the Department of Environment and Natural Resources sa Iloilo Convention Center man. Ang isa sa mga gina-promote man nila ining bamboo no ang kawayan ako sa dienti madamo kita sinidiri sang plantation sa bahin sang Maasin no. So isa ina sa mga duyag man nga padugangan gid no ang area for the kawayan mga bamboo trees no. Ang isa ina sa mga gina-promote sang foresters associations of foresters sa bilog nga pungsod Pilipinas. So isa pa Japes liag ko man nga update PSA nga press conference the latest na bala nga press conference kag anong mga ginapaabot naton nga mahibaluan sa sini nga press con. Yes, Miss Bing, subong mga adlaw na talana nga magahiwat sa press conference si full-fledged regional director ni Lida Amular no. Full-fledged na nagpanumpa na si Director Amular bilang full-fledged nga director sa PSA Western Visayas kag lakip sa mga natalana nga pag-aistoryahan Miss Bing sa sining pagsinapol kaupo ng media ang latest inflation report kung kamusta ang nangindalagan sa mga presyo sa Balaklon sa nagligad nga Agosto. Siguro na ito Miss Bing kung nagsaka bala o kung nagpanaog kaya ang latest Miss Bing same lang ang atong sining July inflation kag ang June inflation. Pero prior to this Miss Bing talulupang doon ang amat-amat na nga paglubo sa atong sining headline inflation. Ang to recall James a little background lang sang pag-maintain no sa inflation rate sa Western Visayas it's because sang benteng bigas pwede na contribute madamo Miss Bing sa mga factors no nga nakita ng aton sining PSA kag lakip man dira Miss Bing no ang matamat mga pagnubo sa presyo sa mga food and non-alcoholic beverages ang nag-contribute lang gid sa nagdigat kadako gid ang pagsaka ang presyo sang kuryente pero let's see kung sa subong the same factors ang mag-apekto gid sang aton siniya nga inflation. Okay. Thank you, Japes. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian na kabilang report from DTI with JP and also sa PSA ako ng Philippine Statistics Authority karon iya ang RD no full-fledged si RD Molar mga kabyanan sa iya sa iyang pagpungko as regional director sang PSA Region 6. Nabatian mga kabiyanan ng mga impormasyon no, for those sa Antique na nagatutok sa aton o kung nagapamati no, sa radyo mga kabiyanan ang amon sa iyang dial is 585 kHz sa lidisuan sa inyong mga radyo sa mga taga-Antique no, ang inyo sa iyang pagbantay sa job fair nga hiwaton September 19 and ang diriman no, sa siyudad sa Iloilo ang mga aktibidad with DTI, ang Artisanians opening later on sa bayan sang Robinson's Place, Maine, no? Ang pagbukas ini sa mga nanuay-tuhay man ng mga produkto from the small, medium enterprises, o mga SMEs, micro, small, and medium enterprises nga magapasakop mga kabyanan sa iyang trade fair. Balantayan gid no ang ining press conference man sang Philippine Statistics Authority bala ang aton sining inflation rate na maintain or nagsaka naman no depende actually kada mo sa mga factors o kung mga rason kung nga ang nagataas no meaning hindi kita din naton nasalangan ang everyday naton nga mga balaklon no mga basic needs isa ina sa mga ginabandayan man sang Philippine Statistics Authority. Mention kay ina ni JP ang July and June, no? So meaning August naman. Mula sa Agosto, kumusta hon ang inflation sa bayan sa Western Visayas. Ang pag-asa Iloilo later on mga kabyanan, mahibaloan na ninyo ina ang update natin sa lakat sa panahon siguro later na no kay wala na sa oras ang inyong alagad sa basta man na tomorrow balik
Iloilo Morning program, si Janelle Baclay. Temporaryo ako mga kabiyanan, nagagapong ko every Monday. Sa iyong paglakap, matapang mo. Mga partners ko naman sa Technical Size Studio, si Alan Defante, sa isang transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Inday, Salamat gid sa inyong pagpupud sa akon, mga naghatag sa ila sa iya nga mga report kaina, si Miriam Grace Araneta sa bahin sang Antique, no, nga mga information sa job fair, also si JP sa bahin man sang Department of Trade and Industry, kag ang Alonsina, no, nga aktibidad sang Department of Social Welfare and Development. Tuyag ko lang kami ron, si Sir Sherwin Marco Rea, mga nakatutok sa aton for this morning. Salamat gid sa inyo, and as usual, ang inyong pagsuporta, ang presensya ninyo sa amon sa iyang Facebook live streaming, gina-appreciate gid. Sa mga local programs later on, ang balita issue kagiban pa with JP, her voice, and also sa alauna, balita sosyal with Miriam Grace Araneta, alas 2 mga kabiyanan, ang Bantay Banwa with Paul Tarosa, and also headliners was alas 4 with Paul Tarosa mga kabiyanan. ang dugan ko, Inday. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.